Ang katahimikan sa loob ng bridal car ay mas mabigat pa kaysa sa libu-libong beads na nakatahi sa suot niyang gown. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa aspalto, ramdam ni Sabrina ang bawat segundong lumilipas. Sa tabi niya, si Adrian, ang kanyang asawa, ay nakatingin lang sa bintana. Ang refleksyon ng mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang muka, pero hindi man lang ito kumukurap. Parang estatwa. Isang malamig at perpektong estatwa. Walang nagsalita. Walang nagtangkang magsalita. Para saan pa? Lahat ng dapat sabihin ay nasabi na sa simbahan, sa harap ng daan-daang bisita. Ang I do nila ay parang hatol, hindi pangako. Pagdating sa malaking bahay na magiging kulungan nila sa susunod na 1 taon, na unang bumaba si Adrian. Hindi siya inalalayan. Hindi niya yon inasahan. Dala-dala ang bigat ng gown, maingat siyang bumaba. Ang kaluskos ng tela, ang tanging ingay sa garahe. Sa loob ng master's bedroom, ang amoy ng mga bagong pintura at mamahaling gamit ay nakakasulasok. Inilapag ni Adrian ang kanyang coat sa isang silya bago humarap sa kanya. Wala pa ring emosyon ang kanyang mukha. "I think we need to be clear," simula niya. Malamig ang boses, parang hangin sa madaling araw. May kinuha siyang folder sa ibabaw ng isang drawer at walang seremonyang inihagis ito sa kama. Isang malutong na tunog ang ginawa nito nang bumagsak sa malambot na comforter. Basahin mo, pirmahan mo. Lumapit si Sabrina. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat. Binuksan niya ang folder. Marriage agreement. Ang mga salita ay formal, legal at walang puso. 1 year. After 365 days, both parties are free to file for an annulment. No interference in personal and professional lives. Separate rooms, separate lives, under one roof. Hindi niya kailangang basahin ang lahat. Alam na niya. Ito ang presyo ng misyon niya. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Adrian. "Akala ko malinaw na to sa mga pamilya natin." Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. "Gusto ko lang ng kopya na may pirma mo. Para walang sisihan sa huli. Para alam mo kung saan ka lulugar." May kinuha siyang ballpen mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Kinuha yon ni Sabrina. Hindi nanginginig ang kamay niya. Dinala niya ang folder sa isang maliit na mesa sa sulok. Ipinatong ito at walang pag-aalinlangang pumirma sa bawat pahina. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay matalas sa katahimikan ng kwarto. Isinara niya ang folder at ibinalik ito sa kama. Ayan, malinaw na. Nagulat si Adrian. Kitang-kita sa mukha niya. Siguro, inaasahan niyang magmamakaawa si Sabrina o iiyak o magwawala. Pero wala. Tiningnan lang siya nito na para bang isa lang siyang business transaction na kailangan tapusin. Ang reaksyon niyang yon, ang kanyang katahimikan, ay mas lalong ikinainis ni Adrian. Tumunog ang phone ni Adrian. Isang sulyap lang ang ginawa niya dito bago ito ibulsa, pero nakita ni Sabrina ang preview ng mensahe sa screen. "Celine, I'm waiting. May kailangan pa ba tayo?" Tanong ni Sabrina. Ang boses ay kalmado pa rin. Umiling si Adrian. Kinuha ang folder at ang kanyang coat. Wala na. Tumalikod na ito at naglakad palabas ng kwarto. Hindi ito lumingon. Ang pagsara ng pinto ay parang tuldok sa kanilang pag-uusap. Naiwan si Sabrina mag-isa. Hinintay niya ng ilang segundo, pinakiramdaman ng bahay. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na paalis, doon lang siya gumalaw. Pumunta siya sa kanyang maleta at kinuha mula doon ang isang itim, slim na laptop. Umupo siya sa mesa kung saan siya pumirma kanina. Pinuksan niya ito. Walang password. Fingerprint scan lang. Ang screen ay umilaw. Nagpapakita ng mga folder na may lamang numero at code. Encrypted financial files, balance sheets, income statements, audit reports. Ang tunay na kalagayan ng Montefalco General Hospital. Tinitigan niya ang kumikinang na wedding ring sa kanyang daliri. Isang piraso ng mamahaling metal na simbolo ng isang kasinungalingan.
Isang susi, isang pass para makapasok siya sa mundong ito. Dahan-dahan niya itong hinubad. Malamig ito sa kanyang palad. Ipinatong niya ito sa tabi ng laptop. Ang mahinang clink ng singsing sa kahoy ay parang tunog ng isang kampana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng saya, kundi ngiti ng determinasyon. Let the games begin, bulong niya sa sarili, habang ang mga daliri niya ay nagsimulang mag-type. Amoy ng kape at pamilyar na pabango ni Celine ang sumalubong kay Adrian pagpasok niya sa condo unit nito. Para siyang nakahinga ng maluwag, na alis ang bigat sa kanyang dibdib, na dala ng bahay na iniwan niya. Ito ang mundo niya, ang santuwaryo niya. You came, sabi ni Celine, nakasandal sa kitchen counter, hawak ang isang tasa ng kape. Ang suot nitong simpleng t-shirt at shorts ay mas komportable sa paningin niya kaysa sa mamahaling gown na suot ni Sabrina kanina. Lumapit si Adrian at niyakap ito mula sa likod. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa leeg nito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Humarap si Celine at sinalubong siya ng isang halik. Pero hindi ito ang dating halik na puno ng passion. May bahid ito ng sakit, ng pag-aalala. How was it? Paano mo natiis iyan? I survived! Mapaklang sagot ni Adrian. Pinapirma ko na siya, para malinaw. 1 year, Celine. 1 year lang to. 1 year is a long time, bulong nito. Ang mga mata ay pununo ng pagdududa. She's your wife. Nakatira kayo sa iisang bubong. Paano kung... Walang paano kung... Putol ni Adrian. Mas hinigpitan ng yakap. Ikaw ang mahal ko. Alam mo yan? Ginagawa ko lang to para sa ospital. Para sa legacy ni Dad. Kinuwento niya ang galit niya, ang pagkainis sa malamig na pagtanggap ni Sabrina sa kontrata. She's a snake, Celine. Isang ahas. And I will never, ever trust her. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, 5:00 pa lang ng umaga, ay gising na si Sabrina. Matapos ang halos 3 oras na pag-aaral sa mga dokumento, naligo na siya at nagbihis ng simpleng scrub suit. Pagbaba niya sa kusina, naghahanda na ang 2 kasambahay ng almusal. Good morning po, ma'am. Bati nila. May halong pag-aalinlangan. Naramdaman ni Sabrina ang mga mapanuri nilang tingin. Siguro nagtataka kung bakit hindi umuwi kagabi ang asawa niya sa unang gabi nila. Good morning! Sagot niya. Kumuha lang ng isang basong tubig. Huwag na kayong maghanda para sa akin. Sa ospital na ako kakain. Tumangulang sila. Walang nagtanong. Pagdating niya sa Alfonso Medical Center, ang ospital ng kanyang pamilya, dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Anak, bati ni Don Ricardo, ibinaba ang hawak na papeles. Kumusta? Okay lang po, Dad. Sagot ni Sabrina. Alam niya ang ibig sabihin ng tanong na yon. Hindi ito simpleng kumusta. Ito ay, kinaya mo ba? Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kung saktan ka niya. Dad, I can handle this. Putol niya. May diin sa bawat salita. Pero tama po kayo. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Inilapag niya ang isang flash drive sa mesa ng ama. Their debt is almost triple what we thought. At may mga ghost expenses na lumalabas. Someone is bleeding them dry from the inside. Naging seryoso ang mukha ni Don Ricardo. Si Alejandro. I think so, sabi ni Sabrina. Pero kailangan ko ng patunay. Kailangan kong makapasok ng mas malalim. Anak, mag-iingat ka, sabi ng ama. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pera lang yan. Ang kaligtasan mo ang importante. Ngumiti si Sabrina. This is not just about money, Dad. This is about your promise to Tito Enrique. Halos tanghali na nang umuwi si Adrian. Naabutan niya si Sabrina sa library, napapalibutan ng mga libro at ledger mula sa lumang koleksyon ng kanyang ama. Hindi ito mga medical books. Mukha itong mga business journals,
Seryoso ang mukha nito, nakakunot ang noo, at may hawak na lapis habang may sinusulat sa isang notepad. Hindi siya pinansin nito nang pumasok siya. Parang hangin lang siyang dumaan. Lalo siyang nainis. Sino ba to para baliwalain siya sa sarili niyang pamamahay? Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng gamit, tumawag ang Tio Alejandro niya. Iyan, hiho. Congratulations ulit. Masayang bati nito. I heard from your lolo na everything went well. It was a wedding, Tio, not a business merger. Walang ganang sagot ni Adrian. Ganon na rin yon. Tumawa si Alejandro sa kabilang linya. Ang importante, secured na ang ospital. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa asawa mo. I'll make sure she stays in her lane. Hindi natin hahayaang makialam ang mga Alfonso sa pamamalakad natin. Ang mga salita ni Alejandro ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng galit ni Adrian. Dapat lang, Tio, dahil hindi ako magdadalawang isip na sipain siya palabas kung magsimula siyang mag-astang reyna dito. Matapos ang tawag, lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig. Nadatnan niya si Sabrina na nagtitimpla ng tsa sa kusina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon mula kagabi, tinitigan niya ito. May bakas ng pagod sa mukha nito, pero ang mga mata ay alerto. Buhay na buhay. Enjoying your stay? Sarkastikong tanong niya. I'm making the most of it. Simpleng sagot nito, bago siya talikuran at umakyat na dala ang tasa ng tsa. Naiwan si Adrian na nakatayo doon, lalong kumukulo ang dugo. Habang papatulog na siya, nag-vibrate ang phone niya. Isang email, galing sa secretary ng Board of Directors. Binuksan niya ito. 2. All board members. Subject: Notice of an emergency board meeting. Dear members, please be advised that there will be an emergency board meeting tomorrow at 9 a.m. in the Montefalco boardroom. Requested by Dr. Sabrina Alfonso Montefalco. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang kanyang telepono sa kama. Bumangon siya. Ang galit ay napalitan ng pag-aalab na puot. Who the hell does she think she is? Bulong niya sa madilim na kwarto. The Montefalco boardroom smelled of old money and fresh coffee. Nakaupo si Adrian sa kanang kamay ng kanyang Tio Alejandro, sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Pakiramdam niya ay hari. Siya sa sarili niyang kaharian. Sa tapat niya, sa kabilang dulo ng mesa, ay nakaupo si Sabrina. Mag-isa. He smirked internally. She looked so small in that chair. All morning, his uncle was a master performer. Sa bawat slide ng PowerPoint presentation, sa bawat graph na tumataas, ipinapakita ni Alejandro kung gaano kagaling ang pamamalakad niya sa ospital. As you can see, gentlemen and lady, sabi ni Alejandro with a charming nod towards Sabrina, our quarterly profits are up by 15%, a record high. Montefalco General is stronger than ever. Nagpalakpakan ang iilang board members. Sinulyapan ni Adrian si Sabrina. Nakaupo lang ito, tahimik, parang walang pakialam. Bahagya itong nakatingin sa bintana, na para bang mas interesante pa ang paggalaw ng mga puno sa labas kaysa sa kinabukasan ng ospital. He felt a surge of smug satisfaction. She knows she's out of her league. So, any questions before we conclude? Masayang tanong ni Alejandro. Inilibot ang tingin sa buong kwarto. Katahimikan. Ang maririnig lang ay ang mahinang pag-ikot ng aircon. Nag-umpisa ng magligpit ng papel ang ibang miyembro. Then, a hand went up. Isang kamay. Payat. Balingkinitan. Pero matatag. It was Sabrina's. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Adrian ay napatitig. Nagbago ang buong aura ng kwarto. Ang kaninang magaan na pakiramdam ay biglang bumigat. Yes, Mrs. Montefalco? Sabi ni Alejandro. Pilit na pinapanatili ang nangiti. Pero may bahid na ng inis sa kanyang boses. Dahan-dahang ibinaba ni Sabrina ang kanyang kamay at ipinatong sa mesa.
Tumingin siya diretso sa mata ni Alejandro. Hindi galit, hindi mapanghamon, malamig lang. Parang isang siruhano na tinitingnan ng isang pasyente. Mr. Montefalco. Simula niya. Ang boses niya ay kalmado, pero malinaw at tumatagos sa buong boardroom. The presentation was very impressive. Thank you, mayabang na sagot ni Alejandro. I just have one small clarification, dagdag ni Sabrina. On page 12, under operational expenditures, there's a line item for miscellaneous maintenance expenses, or MX. The amount allocated was 15 million pesos. Tumango si Alejandro. Yes, for general upkeep, standard procedure. I see, sabi ni Sabrina. Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon, naramdaman ni Adrian na may paparating na bomba. Can you specify the P15M allocation for MMX? Because according to 3 independent audits of hospitals this size, the industry standard for annual miscellaneous maintenance is only around 4 million pesos. Your figure is almost 4 times that for just 1 quarter. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Alejandro. Napalunok ito. Ang kaninang kulay rosas niyang pisngi ay biglang namutla. Well, that covers a lot of things. Upgrades, special repairs. Could you provide a breakdown of those special repairs? Mahinahong tanong ulit ni Sabrina, hindi binibitawan ng tingin. Because I cross-referenced it with your capital expenditures report and there were no major upgrades listed for this quarter. So where exactly did the 15 million pesos go, Mr. Montefalco? Parang bumbang sumabog ang tanong sa gitna ng mesa. Tumingin ang mga board members kay Alejandro. Ang kanilang mga mukha ay puno na ng pagdududa. Si Alejandro ay parang isdang inahon sa tubig. Bumubuka-sara ang bibig pero walang lumalabas na salita. Nagsimula nang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Nakatitig lang si Adrian, hindi makapaniwala. Ang babaeng akala niya ay isang palamuti lang. Isang trophy wife na walang alam ay bigla na lang nag-dissect sa kanyang tiyuhin gamit lang ang mga salita. The meeting was adjourned moments later. Walang palakpakan. Puro bulungan at nag-aalalang mga mukha. Mabilis na tumayo si Sabrina at naunang lumabas na parang walang nangyari. Sinundan siya ni Adrian, nag-aapoy sa galit at pagkalito. Naabutan niya ito sa hallway. Sabrina! Lumingon ito. Ang mukha ay kalmado pa rin. What was that? Sigaw ni Adrian. Hindi na napigilan ang sarili. Anong laro to? You're trying to embarrass my uncle? My family. Tinitigan siya ni Sabrina mula ulo hanggang paa. Isang malamig na titig na parang kaya siyang basahin hanggang kaluluwa. That, sabi niya, dahan-dahan at malinaw, was me, saving your family from a potential lawsuit for financial fraud. Humakbang siya palapit, hanggang isang dangkal na lang ang pagitan nila. You're welcome. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at naglakad palayo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito, ang tanging umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, iniwan si Adrian na nakatayo doon. Speechless, confused, and for the first time doubting everything he thought he knew. Isang matinis na tunog ang bumasag sa abalang katahimikan ng umaga. Ang tunog ng code blue alarm, nasa kalagitnaan ng pag-ikot sa mga ward si Sabrina nang marinig niya ito. Agad siyang napatigil. Tumingin siya sa nurse station. Saan yan? OR3, Doc! Sigaw ng isang nurse, nagmamadali ring tumakbo. Naramdaman ni Sabrina na nanlamig ang kanyang buong katawan. OR3, operating room ni Adrian. Patakbo niyang tinungo ang surgical wing. Pagdating niya, ang pinto ng OR3 ay sarado. Pero ang tensyon sa labas ay halos mahahawakan sa bigat. Ang pamilya ng pasyente, isang matandang babae na inooperahan sa puso, ay nag-iiyakan na sa waiting area. Anong nangyari? Tanong niya sa head nurse na kalalabas lang. Biglang pumalya ang electrosurgical unit, Doc. Nanginginig na sagot ng nurse. Nagkaroon ng arc flash.
Nag-cardiac arrest ang pasyente. They're trying to revive her. Lumapit si Sabrina sa umiiyak na pamilya. Walang salitang namutawi sa kanya. Tinapik lang niya sa balikat ang anak na lalaki ng pasyente. Isang kilos ng pakikiramay. Isang kilos ng isang doktor na walang magawa. Nakatayo lang si Sabrina sa labas ng OR. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa bulsa ng kanyang coat. Bawat segundo na lumilipas ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi para kay Adrian, kundi para sa pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Para sa pamilyang naghihintay ng himala. At para sa ospital na unti-unting nilalamon ng kasakiman. Makalipas ang halos 20 minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Adrian, ang kanyang asul na scrub suit ay may mga patak ng dugo. Ang maskara ay nakababa na, at ang mukha niya ay pagod at puno ng galit. Nang makita niya si Sabrina, mas lalong kumunot ang noo niya. She's stable. For now, sabi niya sa pamilya bago humarap kay Sabrina. What are you doing here? I work here. Kalmadong sagot ni Sabrina. Don't start with me. Pabulong na sigaw ni Adrian. This is not the boardroom. Tinalikuran siya nito at sinuntok ang pader. Mahina lang, pero sapat na para marinig. Isang tunog ng purong frustrasyon. Buong araw, naging abala si Sabrina. Ngunit ang insidente sa OR3 ay hindi maalis sa kanyang isip. Electrosurgical unit, maintenance. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya. Kasabay ng alaala ng 15 milyong piso para sa miscellaneous maintenance. Kinagabihan, nang halos wala ng tao sa administrative wing, pumasok si Sabrina sa sarili niyang maliit na opisina. Isinara niya ang pinto at binuksan ang kanyang laptop. Bilang miyembro ng board, may access siya sa lahat ng records. Isa-isa niyang binuksan ang mga digital folder. Procurement, human resources, maintenance. Nag-umpisa siyang maghalongkat. Oras ang lumipas. Ang tanging maririnig sa kanyang opisina ay ang tahimik na pag-click ng keyboard at ang pag-ikot ng ventilador ng laptop. At pagkatapos, nakita niya. Binuksan niya ang 2 file side by side sa kanyang screen. Sa kaliwa, ang opisyal na report na isinumite ng Engineering Department na pinirmahan ng hepe na itinalaga ni Alejandro. Nakasulat, S-Unit 3, Monthly Maintenance Check, Passed. Signed Enger de los Reyes. May pitsa ito. Nakaraang linggo lang. Sa kanan, isang email na nakuha niya mula sa Archived Communications. Galing ito sa original supplier ng makina. Nakasulat, Final Warning, ESU Unit 3, Serial Number 78B45, is past its recommended service date. We cannot guarantee its stability under prolonged use. Immediate replacement is advised. May digital timestamp ang email, 1 linggo bago ang pekeng maintenance check. Napapikit si Sabrina. Huminga siya ng malalim para pigilan ang galit na kumukulo sa loob niya. This wasn't just fraud anymore. This was attempted murder. Pinrint niya ang 2 dokumento, ang kasinungalingan at ang katotohanan. Hating gabi na nang umuwi siya. Tahimik ang bahay. Pero bukas ang ilaw sa opisina ni Adrian. Kumatok siya ng 1 beses bago pumasok. Naabutan niya si Adrian na nakaupo sa dilim, umiinom mag-isa. Ang mukha niya ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Mukhang talunan, mukhang durog. Hindi nagsalita si Sabrina. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang 2 folder sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng baso ng alak. Tumingala si Adrian. Ang mga mata ay namumula. What is this? The official record, sabi ni Sabrina. Tinuro ang unang folder. Versus the truth. Tinuro niya ang pangalawa. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Your choice, doctor. For 3 days, Ian said nothing. 3 araw na nakapatong lang ang 2 folder sa mesa ng kanyang opisina. Nakabukas. Isang paalala. Isang akusasyon. Hindi niya ito tinatago. Hindi niya rin ito ginagalaw. He would just stare at them, the weight of the truth pressing down on him.
Hindi na siya umuuwi sa kondo ni Celine. Hindi niya kayang harapin ito. Hindi niya rin kayang harapin si Sabrina. He was living in a house with a ghost. Isang multo ng katotohanan na hindi niya matakbuhan. Then came his lolo's 80th birthday party. Isang grandeng selebrasyon na hindi niya pwedeng takasan at kailangan niyang isama ang asawa niya. Magbihis ka, sabi niya kay Sabrina noong gabing iyon, hindi tumitingin. We need to be there in an hour. Tumango lang si Sabrina at pumasok sa kwarto nito. Walang tanong, walang reklamo. Paglabas ni Sabrina, napatigil si Adrian. She was wearing a simple dark blue dress that hugged her frame just right. Minimal makeup. Simple jewelry. She wasn't trying to be the center of attention, but she commanded it anyway. She looked elegant, powerful. Let's go, sabi lang nito. Pagdating nila sa party, para silang mga artista sa isang pelikula. Lahat ng mata, nakatuon sa kanila. Ang power couple ng medical world. Ngumiti si Adrian. Hinawakan niya ang kamay ni Sabrina. It felt surprisingly warm. Hinawakan din siya nito pabalik. Ang hawak ay matatag. They were partners in this lie. Apo! Sigaw ng kanyang lolo Felipe. Isang masayahing matanda na may malakas na boses. Ang aking paboritong doktor at ang maganda niyang asawa. Niyakap sila ng lolo niya. Kailan niyo ako bibigyan ng apo sa tuhod? 80 na ako. Wala nang maraming oras. Adrian forced a laugh. Dadating din po tayo dyan, lolo. Sumulyap siya kay Sabrina. She was smiling gracefully at his grandfather. A perfect practice smile. She's good at this. Nang magsimula ang tugtugan, hinila sila ng mga pinsan niya sa gitna ng dance floor. Isang mabilis na tugtog. Adrian was a terrible dancer. He felt awkward and stiff. Pero si Sabrina, she moved with an easy grace. Hindi magarbo. Pero may tiwala sa sarili. Then the music changed. Isang mabagal, classic na kanta. Oh, ito na. Sigaw ng isa niyang tita. Isayaw mo ang asawa mo, Ian. There was no escaping it. Under the watchful eyes of their entire clan, Adrian had to dance with his wife. He took her hand. Dahan-dahan niyang inilagay ang isa niyang kamay sa bewang nito. Inilagay naman ni Sabrina ang kamay nito sa kanyang balikat. They were close. Too close. He could smell her perfume. Something subtle, like white tea and citrus. They swayed to the music. For a few seconds, it was just a performance. Two strangers playing a part. Then, their eyes met. Sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier, sa gitna ng ingay at tawanan, parang biglang nawala ang lahat. It was just him and her. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat na dinadala nito. Pero may nakita rin siyang iba. Isang kislap ng katatagan, isang apoy. He felt a strange pull. Hindi ito pagnanasa. It was respect, admiration. The woman in his arms wasn't just a business deal. She was a fighter. You clean up nice. He found himself whispering, breaking the silence between them. A small smile touched her lips. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, parang nakita niya ang totoong Sabrina. You're not so bad yourself, she whispered back. For a man who almost killed his patient. The words were sharp, but her tone wasn't accusatory. It was a statement of fact, a shared secret. It was the first honest thing they had said to each other all night. Biglang bumalik si Adrian sa realidad. He was dancing with the woman who held his uncle's and his family's entire future in her hands. Nang matapos ang kanta, mabilis silang naghiwalay. Parehong awkward. Bumalik sila sa kanilang mesa at hindi na muling nagsalita pa sa isa't isa. Pag-uwi nila, ang katahimikan sa kotse ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito katahimikan ng galit, kundi katahimikan ng isang bagay na hindi masabi. Isang bagay na nagbago. Akmang papasok na si Adrian sa guest room nang marinig niya ang boses ni Sabrina mula sa likuran. Iyan, lumingon siya. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, nakatingin sa kanya. Ang ganda ng party ay wala na.
Ang natira na lang ay ang 2 taong may daladalang mabigat na problema. About the records, sabi ni Sabrina, ang boses ay mahina pero malinaw. May isa ka pang dapat malaman. Nakatayo lang si Adrian. Hinihintay ang susunod na sasabihin ni Sabrina. Ano pa ba ang pwedeng malaman? Hindi pa ba sapat ang mga folder na nasa opisina niya? The patient from OR3. Sabi ni Sabrina, dahan-dahang humakbang palapit. His family is planning to sue. Hindi lang ang ospital. Ikaw. Personally. For medical negligence. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. What? Pero na-stabilize ko siya. It was an equipment failure, hindi kasalanan ng team ko. Alam ko, sagot ni Sabrina. Pero hindi nila alam yon. Ang nakikita lang nila ay ang doktor na muntik nang pumatay sa ama nila. At may nag-leak ng information sa kanila. Isang concerned employee daw ang nagsabi na may problema na talaga ang makina pero pinilit pa ring gamitin. Sinungaling, sigaw ni Adrian. That's a lie. Alam ko, ulit ni Sabrina. Mas kalmado. Pero sino ang paniniwalaan nila? Ikaw na defendant? O ang tiyuhin mo na nagpresinta ng tulungan sila sa kaso? Napatigil si Adrian. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay nawala. What? What did you say? Your uncle, sabi ni Sabrina. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Walang kurap. He's positioning himself as their ally. Para kapag nanalo sila sa kaso, ang ospital ang magbabayad, pero ikaw ang masisira. At sino ang magiging hero? Siya. Napasabunot si Adrian sa kanyang buhok. No, hindi niya gagawin yon sa akin. Pero habang sinasabi niya iyon, alam niyang kasinungalingan. The man who faked maintenance reports is capable of anything. Bigla siyang nakaramdam ng pangangati sa kanyang lalamunan. Isang pamilyar na pangangati. Pagkatapos, sa kanyang braso. Tiningnan niya ito. May mga namumulang pantal na nagsisimulang lumitaw. The shrimp tempura. Bulong niya. May inabot sa kanya ang isa niyang pinsan kanina sa party. Isang piraso lang, pero sapat na. Nahirapan siyang huminga. Parang may kung anong humihigpit sa kanyang dibdib. Adrian? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sabrina. Ang kaninang seryosong mukha ay napalitan ng pag-aalala. My bag, hirap na sabi ni Adrian, tinuturo ang guest room. EpiPen. Pero hindi na siya pinatapos ni Sabrina. Mabilis itong tumakbo papasok sa guest room. Narinig ni Adrian ang kalabog ng mga gamit. Parang may hinahalughog. Bumagsak na siya sa sahig. Sapo ang kanyang lalamunan. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ilang segundo lang, bumalik si Sabrina. Hawak ang isang auto-injector. Walang pag-aalinlangan, inalis niya ang takip nito at mabilis na itinurok sa hita ni Adrian sa ibabaw ng kanyang pantalon. Isang matalas na kirot. At pagkatapos, unti-unting lumuwag ang paghigpit sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, nanginginig. Pawisan. Tinulungan siya ni Sabrina na tumayo at umupo sa sofa. Just breathe. I'll get you some water. Pagbalik nito, inabutan siya ng isang basong tubig. Kinuha niya ito. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Thanks. Anong oras ka huling kumain ng hipon? Tanong nito. Ang boses ay professional. Parang doktor na kumakausap ng pasyente. Years ago, I thought I'd outgrown it. Tumango si Sabrina. Allergic reactions can come back. Sometimes worse. You need to be careful. Umupo ito sa tapat niya. Binabantayan siya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng dim light ng sala, nakita ni Adrian ang totoong Sabrina. Hindi ang Alfonso Jerez. Hindi ang board member. Hindi ang peking asawa. Nakita niya si Dr. Alfonso, isang doktor na may malasakit. Nakatitig lang siya dito. Sa paraan ng pagkunot ng noo nito habang chinecheck ang pulso niya, sa paraan ng pag-alala sa mga mata nito. For the first time, he didn't feel anger or suspicion towards her. He felt safe.
Habang unti-unti siyang bumabalik sa sarili, may narinig silang sunod-sunod na katok sa pinto. Malakas. Nagkatinginan sila. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Tumayo si Sabrina. Ako na. Sinundan siya ng tingin ni Adrian. Nang buksan ni Sabrina ang pinto, nanlaki ang mga mata ni Adrian. Si Celine. Nakatayo ito sa labas, may dalang basket ng prutas. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Oh my God, Ian. Tumawag ang tita mo. Sinabing inatake ka raw ng allergy mo. Are you okay? Sabi ni Celine. Akmang papasok. Pero hinarangan siya ni Sabrina. He's fine, he's resting. Sabi ni Sabrina, ang boses ay kalmado pero matatag. Gusto ko siyang makita. Giit ni Celine. Sinusubukang silipin si Adrian sa likod ni Sabrina. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Sabrina. I'm his doctor for tonight. And I'm his girlfriend, ganti ni Celine. Ang boses ay tumataas na. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Sabrina kay Celine. Isang tingin na kayang magpatigil ng away. And I'm his wife. Hindi na hinintay ni Sabrina ang sagot. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa mukha ni Celine. Ang mahinang pag-click ng lock, ang tanging tunog na bumasag sa tensyonadong katahimikan. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Adrian tried to talk to Celine the next day. He tried to explain, pero ang narinig lang nito ay ang pagtatanggol niya kay Sabrina. Ang pagpili niya sa asawa niya over her. The call ended with Celine crying and hanging up on him. Kasabay nito, isang bagong lason ang nagsimulang kumalat sa loob ng ospital. Isang chismis, mabilis, mabisa at nakamamatay. Narinig mo na ba? Magkakaroon daw ng mass layoff. Mga nurse at staff daw ang tatanggalin. Sinong may sabi? Yung bagong board member daw. Yung asawa ni Dr. Montefalco. Siya raw ang nag-utos. Cost-cutting measures daw. The lies spread like a virus. Sinimulan ito ni Alejandro, pabulong sa isang hepe ng departamento, na ipinasa naman sa mga head nurse, hanggang sa umabot sa bawat sulok ng ospital. At lahat ng daliri ay nakaturo sa iisang tao, si Dr. Sabrina Alfonso Montefalco. Naramdaman ito agad ni Ian. Ang dating magiliw na pagbati sa kanya ng mga staff ay napalitan ng malamig na tango. Ang mga ngiti ay naging matatalim na sulyap. He felt like a traitor in his own home. Pero mas matindi ang dinanas ni Sabrina. Sa bawat pagdaan niya sa hallway, naririnig niya ang mga bulungan. Nakikita niya ang masasamang tingin. May mga nurse na umiiwas sa kanya. May mga doktor na hindi siya pinapansin. She was an outcast, an enemy. Ian watched her from a distance. Nakikita niya kung paano nito tinitiis ang lahat. She walked with her head held high, her face a mask of calm professionalism. Pero nakikita niya ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga, ang higpit ng hawak niya sa kanyang mga papeles. She was enduring it, alone. And he felt a sickening knot in his stomach. Guilt. Isang hapon, habang papunta si Ian sa cafeteria, natanaw niya ang isang komosyon sa may lobby. Isang grupo ng mga nurse at staff ang nakapalibot kay Sabrina. Sa gitna, isang batang nurse, si Ana, ang umiiyak habang sumisigaw. Dahil sa inyo, mawawalan kami ng trabaho. Humahagulgol si Ana. Single mother po ako. Paano ko bubuhay ng anak ko? Kung tatanggalin niyo kami, wala ba kayong puso? Nakatayo lang si Sabrina, hinahayaang matapos ang dalaga. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero nakita ni Ian ang sakit sa mga mata nito. Hindi na nakapagtimpi si Ian, sumingit siya sa damdong. That's enough. Ang boses niya ay malakas at may awtoridad. Lahat ay natahimik. Maging si Sabrina ay nagulat na makita siya doon. Ano to? Tanong ni Ian. Inilibot ang tingin sa lahat. This is a hospital, not a marketplace. Pero Doc Ian, sabi ng isang mas matandang nurse, yung plano niya na tanggalin kami. Walang ganoong plano, mariing sabi ni Ian. Humarap siya kay Sabrina. For a moment, their eyes locked.
He was asking for permission. She gave a barely perceptible nod. Dr. Alfonso Montefal, he started, then corrected himself. My wife is not here to fire you. She's here to save this hospital. The cost-cutting measures are for bloated executive projects and questionable expenses. Not for you. Not for the people who are the lifeblood of this hospital. Tumingin siya diretso sa mata ng umiiyak na si Ana. Your job is safe. Everyone's job is safe. Isang katahimikan ang namayani. Bago napalitan ng mga bulungan ng hiya at pagtataka, unti-unting nag-disperse ang mga tao, iniwan silang tatlo, si Ian, si Sabrina, at ang napahiyang si Ana. Lumapit si Sabrina kay Ana at hinawakan ito sa braso. Are you okay? Mahinahon niyang tanong. Tumango lang ang nurse, hindi makatingin. Go, sabi ni Sabrina. Take the rest of the day off. Nang makaalis na ang nurse, naiwan silang dalawa. Nakatayo sa gitna ng lobby. Thank you, sabi ni Sabrina. Mahina, pero sincere. They shouldn't have done that to you, sabi ni Ian. Ang boses ay puno pa rin ng galit. It's not their fault. They're scared, sagot ni Sabrina. And someone is feeding their fear. Nag-vibrate ang phone ni Ian. Tiningnan niya ito. Isang text message mula sa Tio Alejandro niya. Tio Alejandro, anong ginagawa mo? You're ruining the plan. Stay away from her. A cold fury washed over Ian. The plan. So this was all part of it. Nag-angat siya ng tingin kay Sabrina. I know, sabi niya. And I think it's time I do something about it. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Sabrina. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta sa elevator. Pinindot niya ang button para sa penthouse floor, ang opisina ng kanyang tiyo. Habang paakyat ang elevator, kinuha niya ang kanyang phone at tumawag. Tiyo, sabi niya nang sagutin ito sa kabilang linya. I think we need to talk. Anong plano ang sinasabi mo? Ang pag-uusap ni Ian at ng kanyang tiyuhin ay parang isang bagyo, puno ng sigawan, panunumbat at mga kasinungalingan. Alejandro denied everything. Pinalabas niyang si Sabrina ang nagmamanipula sa lahat, na nilalaso nito ang isip ni Ian. Gumising ka, Ian, sigaw ni Alejandro. She's turning you against your own family. Pero sa unang pagkakataon, hindi na naniwala si Ian. Ang mga salita ng kanyang tiyuhin ay wala ng bigat. Ang nakikita na lang niya ay isang desperadong lalaki na nagsisikap takpan ang kanyang mga krimen. Umalis si Ian sa opisina na mas matindi ang determinasyon, pero mas malaki rin ang problema. Paano niya ito patutunayan? Samantala, si Sabrina ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa pagtatalo ng magtiyuhin. Naramdaman niyang gumalaw na ang mga pyesa sa chessboard. May isang maliit na bahagi sa puso niya na umasa, ngunit may mas malaking bahagi na natatakot para kay Ian. Alam niyang hindi titigil si Alejandro. At hindi nga siya nagkamali. Dahil hindi na kayang kontrolin ni Alejandro si Ian, ginamit niya ang kanyang huling alas, si Celine. Pinuntahan ni Alejandro si Celine. Sinabi niya rito ang lahat ng kasinungalingang gusto nitong marinig. Na si Sabrina ay isang mga agaw. Na may plano itong sirain si Ian at ang ospital. Na si Ian ay nabubulag na sa kapangyarihan. He's choosing her over you, Celine. Sabi ni Alejandro, ang boses ay puno ng pekeng awa. Kung hindi ka kikilos, mawawala siya sa iyo habang buhay. Ang mga salita ni Alejandro na hinaluan pa ng sariling takot at selos ni Celine ay naging isang makapangyarihang lason. Kinagabihan, pinuntahan ni Celine si Ian sa bahay nito. Pagbukas pa lang ng pinto, alam na ni Ian na may mali. Ang mga mata ni Celine ay namumugto sa kaiiyak, pero may bago siyang nakita dito. Isang matigas na determinasyon. We need to talk, sabi ni Celine. Walang emosyon. Sa sala, umupo sila. May isang metrong pagitan. Nakita ko ang ginawa mo sa lobby, Ian. Simula ni Celine. Pinagtanggol mo siya. Sa harap ng lahat.
She was being attacked for something she didn't do. Depensa ni Ian. At ikaw ang tagapagligtas niya? Mapaklang ngumiti si Celine. Ian, hindi mo ba nakikita? She's manipulating you. Nilalayo ka niya sa amin, sa pamilya mo, sa akin. That's not true, Celine. Your uncle is trying to protect you. Sigaw ni Celine tumayo. Makinig ka, Ian. Mahal kita. Pero hindi ko kayang panoorin kang masira ng babaeng yan. So you have to choose. Napatayo rin si Ian. What are you talking about? Tumingin si Celine diretso sa kanyang mga mata. It's her or me. Patalsikin mo siya sa board. Ibalik mo siya sa mga Alfonso. Prove to me that I'm still the one you love. O kung hindi, huminga siya ng malalim. We're over. For good. Isang ultimatum. Isang linya na ginuhit sa buhangin. Natahimik si Ian. Inasahan niyang masasaktan siya o magagalit. Pero ang naramdaman niya ay pagod. Pagod na sa mga laro. Pagod na sa mga kasinungalingan. Ang ultimatum na ito, na dapat sana ay maging isang mabigat na desisyon, ay nagsilbi lang na isang malinaw na salamin. Nakita niya ang pagkakaiba ng pagmamahal na hinihingi ni Celine, isang pag-ibig na may kondisyon na kailangan ng patunay, at ang suportang tahimik na ibinibigay ni Sabrina. Sa kabilang banda, si Sabrina, na narinig ang pagdating ni Celine, ay nanatili sa kanyang kwarto. Nakaupo sa kama, pinipilit magbasa ng libro pero hindi maintindihan ang mga salita. Naririnig niya ang pagtaas ng kanilang mga boses. Naririnig niya ang sakit sa boses ni Celine at nararamdaman niya ang bigat ng desisyon na kailangang gawin ni Ian. She was hoping, but she was also afraid. Maya-maya, narinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba. Katahimikan. Ilang minuto ang lumipas. May kumatok sa pinto ng kwarto niya. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ito. Si Ian. Ang mukha niya ay seryoso, pagod, pero may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng katiyakan. Sab, sabi niya, ang boses ay mahina. I need your help. Napatingin si Sabrina sa mga kamay nito. Walang sing-sing. Ang engagement ring na bigay niya kay Celine, wala na. I think my uncle is robbing us blind, patuloy ni Ian. And I don't know how to prove it. You're the only one I can trust. May isang tao pa tayong pwedeng pagkatiwalaan, sabi ni Sabrina. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwaring may kailangan silang i-check sa inventory, pinuntahan nila si Mang Ben, ang matandang head accountant ng ospital. Siya ang pinakamatagal na empleyado, mas matagal pa kay Alejandro. At higit sa lahat, siya ang pinaka-loyal sa yumaong ama ni Ian. Sa isang maliit at masikip na storage room, pinalibutan ng mga kahon ng lumang resibo, ipinaliwanag ni Ian at Sabrina ang sitwasyon. Nakinig lang si Mang Ben. Ang kulubot niyang muka ay seryoso. Hindi siya nagulat. Matagal ko nang nararamdaman. Sir Ian, sabi ni Mang Ben, simula nang mawala ang daddy niyo, nag-iba na ang takbo ng pera dito. May kinuha siyang isang maliit at kinakalawang na susi mula sa kanyang pitaka. Hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ng buo ang kapatid niya. Sabi niya sa akin, kung sakaling may mangyari sa kanya, lahat ng importanteng papeles ay nasa lumang opisina niya. May pangalawang set ng mga libro doon. Ibinigay niya ang susi kay Ian. Mag-iingat kayo. Gabi kayo pumunta kung kailan wala ng tao. At ganoon nga ang ginawa nila. 10:00 ng gabi. Ang Montefalco General Hospital ay tahimik, maliban sa mga tunog ng mga makina at pabulong na usapan sa mga nurse station. Gamit ang access card ni Ian, palihim silang pumasok sa administrative wing na ngayon ay madilim at walang katao-tao. Kinakabahan ako, amin ni Ian habang naglalakad sila sa tahimik na hallway. Ako rin, sagot ni Sabrina, pero kailangan nating gawin to. For the first time, they were a team, not as husband and wife, but as partners in a dangerous mission. Pagdating nila sa lumang opisina,
Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Puno ito ng mga gamit na natabunan na ng panahon. Ginamit ni Ian ang susi ni Mang Ben. Pumasok sila at agad na isinara ang pinto. Saan natin hahanapin? Tanong ni Ian. Ginamit ang flashlight ng kanyang telepono para liwanagan ang kwarto. Sabi ni Mang Ben, sa likod ng kaalaman, bulong ni Sabrina. Nagkatinginan sila at sabay na napatingin sa isang dambuhalang bookshelf na puno ng makakapal na medical encyclopedias. Nagtulungan silang itulak ito. Mabigat, maalikabok. Pero sa likod nito, tulad ng sabi ni Mang Ben, ay may isang pinto. Isang maliit na pinto na gawa sa bakal. Isang secret safe. May number combination lock ito. Great, sabi ni Ian, napasandal sa pader. Now what? We don't have the code. Lumapit si Sabrina sa safe. Tinitigan niya ito. May 6 na numero. Kailan ang birthday ng dad mo? October 23. Hindi kasya, sabi ni Sabrina. Try your mom's birthday. Paano mo nalaman ang birthday niya? Nagtatakang tanong ni Ian. It was in your lolo's speech. At the party. Sagot ni Sabrina. I listen. Sinubukan ni Ian ang numero. 051868. Isang malutong na click. Bumukas ang safe. Nagkatinginan sila ni Ian parehong hindi makahinga. Sa loob, hindi pera ang laman, kundi mga ledger. Makakapal, itim na mga libro na sulat kamay lahat. Kinuha ni Ian ang isa. Binuksan niya. Sa ibabaw ng bawat pahina ay nakasulat. Ang totoong aklat. Isa-isa nilang tiningnan ang mga pahina. Naroon lahat. Ang totoong kinita ng ospital. Ang totoong gastos. At sa tabi ng bawat entry, may isa pang column na may label na AM. Alejandro Montefalco. Nakalista doon ang lahat ng perang inilabas niya. Lahat ng transaksyon sa mga peking supplier. Lahat ng kickback. Milyon-milyon. Isang malalim na pagnanakaw na tumagal ng halos 1 dekada. All this time, bulong ni Ian, ang boses ay nanginginig sa galit at pighati. He was bleeding his own brother's legacy dry. Napaupo siya sa isang silya, hawak ang ledger na parang isang mabigat na bato. Ang bigat ng katotohanan, ang bigat ng pagtataksil. Lumapit si Sabrina, hinawakan niya ito sa balikat. Isang simpleng hawak, pero puno ng pag-unawa. Ian, we have it. We have the proof. Bago pa man makasagot si Ian, may narinig silang ingay sa labas. Yabag. Papalapit sa pinto ng opisina. Nagkatinginan sila sa takot. Sino ang pupunta dito sa ganitong oras? Mabilis na nag-isip si Sabrina. Ipinasok niya ulit ang mga ledger sa safe, pero hindi na niya ito naisara. Walang oras. Ang mga yabag ay nasa tapat na ng pinto. Maririnig na nila ang pagpasok ng susi sa seradura. Sa closet! Pabulong na utos ni Ian. Mabilis niyang itinulak si Sabrina papasok sa isang mataas at makipot na aparador sa sulok ng kwarto kasama ang isa sa mga ledger. Isinara niya ito. Nag-iwan lang ng kaunting siwang. Pagkatapos ay mabilis siyang umupo sa silya sa tapat ng mesa. Nagkunwaring may binabasang lumang libro, sa eksaktong sandali na bumukas ang pinto. Ang ilaw mula sa hallway ay tumama sa mukha ng bagong dating, si Tio Alejandro niya, at sa likod nito, ang security guard ng ospital. Ian? Gulat na tanong ni Alejandro. Anong ginagawa mo dito? Hating gabi na. Tumayo si Ian, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Tio, I couldn't sleep. I just wanted to see my dad's old office. Reminisce. Tumingin si Alejandro sa paligid. Ang mga mata ay mapanuri. Napansin niya ang bahagyang nakausog na bookshelf at ang siwang sa pinto ng safe. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Reminisce, ha? O baka naman, may hinahanap ka? Mula sa siwang ng closet, kitang-kita ni Sabrina ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Ian. Ang kasamaan sa mga mata ni Alejandro. Hawak niya ng mahigpit ang ledger.
Ang puso niya ay kumakarera. Wala akong hinahanap, Tio. Matigas na sagot ni Ian. Talaga ba? Sabi ni Alejandro, humakbang palapit. Sayang. Dahil kung may nahanap ka man, hindi ka na makakalabas dito para sabihin yon kahit kanino. Sa isang senyas niya, mabilis na kumilos ang security guard. Hinawakan nito ang magkabilang braso ni Ian. Tio, what is this? Sigaw ni Ian nagpupumiglas. This, sabi ni Alejandro. Kinukuha ang telepono niya. Is damage control. Nanginginig ang mga kamay ni Sabrina sa loob ng closet. She had to do something, pero ano? Kung lalabas siya, pareho silang malalagot. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang isang tunog. Isang pamilyar na tunog na paulit-ulit niyang naririnig sa ospital. Ang tunog ng fire alarm. Biglang umalingaw-ngaw sa buong administrative wing ang isang nakabibinging sirena at nagsimulang mag-flash ang mga pulang ilaw. Ano yon? Sigaw ni Alejandro. Napatingin sa itaas. Nataranta ang security guard. Binitawan nito si Ian para tingnan kung ano ang nangyayari. Iyon na ang pagkakataon ni Ian. Mabilis niyang siniko sa tiyan ang guard at tumakbo papunta sa closet. Binuksan niya ito. Takbo! Hinila niya si Sabrina palabas. Magkahawak kamay. Tumakbo sila palabas ng opisina. Sa gitna ng kaguluhan na dulot ng peking fire alarm, iniwan si Alejandro na sumisigaw sa galit. Hindi sila lumingon. Hindi sila umuwi sa bahay. Hindi rin sila pumunta sa mga magulang nila. Dumiretso sila sa isang lugar na alam nilang ligtas, ang maliit na apartment ni Mang Ben. Alam kong susundan niya kayo, sabi ng matanda. Inabutan sila ng mainit na tsa. Nanonood ako sa security cameras. Ako ang nag-activate ng fire alarm. Sa gabing iyon, sa loob ng simpleng apartment, binalangkas nila ang kanilang plano. Hawak nila ang ledger, ang bomba na sasabog sa imperyo ni Alejandro. Pero kailangan nilang itanim ito sa tamang oras at sa tamang lugar. Hindi pwedeng basta-basta na lang nating ilabas to, sabi ni Sabrina, habang kinukunan ng litrato ang bawat pahina ng ledger gamit ang kanyang telepono. He will deny it. Sasabihin niyang peke yan. Kailangan natin ng special board meeting, sabi ni Ian. Emergency. Tomorrow morning, ako ang tatawag. Kinabukasan, ang hangin sa Montefalco boardroom ay mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Lahat ng board members ay naroon. Lahat sila ay nagtataka sa biglaang pagpupulong. Sa dulo ng mesa nakaupo si Alejandro, ang mukha ay kalmado, pero ang mga mata ay parang apoy na nakatitig kay Ian. Sa tabi ni Ian, nakaupo si Sabrina, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang kaalyado. Thank you for coming on such short notice. Simula ni Ian tumayo. Ang boses niya ay matatag. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Iyan, anong kalokohan to? Putol ni Alejandro. Kung may problema ka sa akin, dapat ay sinabi mo ng personal, hindi sa harap ng buong board. I did, Tio. Malamig na sagot ni Ian. But you chose to lie. Sa isang click ng remote, bumukas ang projector. Ang unang lumabas sa screen ay ang larawan ng kanyang ama. My father built this hospital on one principle, integrity. Isang prinsipyong matagal nang nawala sa pamamalakad natin. Isa-isang ipinakita ni Ian ang mga ebidensya. Ang peking maintenance report, katabi ng email mula sa supplier, ang 15M na miscellaneous expense na walang katapat na resibo. Ang testimonya mula sa pamilya ng pasyente sa OR3 na nagsasabing si Alejandro mismo ang nag-alok na tulungan sila sa kaso laban sa pamangkin niya. Bawat slide ay isang dagok sa mukha ni Alejandro. Ang mga bulungan sa boardroom ay papalakas ng papalakas. These are all circumstantial. Sigaw ni Alejandro, tumayo. Pawang mga akusasyon na walang matibay na basihan. Gawa-gawa lang yan ng asawa mo para sirain ako. Talaga ba, Tio?
Kalmadong sabi ni Ian. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag to? Ang huling slide, isang larawan, ang pahina mula sa ledger ng kanyang ama. Sa sulat kamay nito, nakalista ang isang transaksyon at sa tabi nito, ang pirma ni Alejandro at sa ilalim isang note. Pinahiram ko, ibabalik daw agad. This is from my father's personal logbook. Paliwanag ni Ian, 1,000,000 piso na withdraw mula sa account ng ospital at inilipat sa personal account mo, Tio. Sabi mo ibabalik mo, pero lumipas ang 10 taon, hindi lang ito hindi bumalik, nadagdagan pa. Click. Ang sumunod na slide, mga litrato ng bawat pahina ng totoong ledger, ang mga numero, ang mga pangalan ng pekeng kumpanya, ang kabuuang halaga ng perang ninakaw. Natigilan ang lahat. Maging ang mga board members na kaalyado ni Alejandro ay hindi na makapagsalita. Namutla si Alejandro. Napaupo siya, talo na siya. Wala kang mapapatunayan, pabulong niyang sabi. Pero wala nang naniniwala sa kanya. Sa tingin ko, meron, sabi ni Sabrina, tumayo sa unang pagkakataon. Hawak niya ang kanyang telepono. Because I already sent a digital copy of this ledger to the NBI an hour ago, and I believe they are already here. Sa hudyat na yon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 lalaking naka-uniforme, kasama si Mang Ben. Mr. Alejandro Montefalco, sabi ng isa sa mga ahente, you are under arrest for the crime of large-scale estafa and falsification of documents. Hindi na pumalag si Alejandro, para siyang lobong biglang nawalan ng hangin. Habang dinadala siya palabas, napatingin siya kay Ian. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkasuklam. Pagkatapos, napatingin siya kay Sabrina. Isang tingin na nangangakong babalik siya. Nang maisara na ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Pagkatapos, isa sa mga board members ang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa ang buong kwarto ay napuno ng palakpakan. Pero hindi nakatingin si Ian sa kanila. Nakatingin lang siya kay Sabrina. Nakangiti ito sa kanya. Isang totoong nangiti, isang ngiti ng tagumpay. Nang matapos ang lahat, lumabas sila sa hallway. Huminto sila sa tapat ng isang malaking bintana na tanaw ang buong syudad. Tapos na, sabi ni Sabrina. Ang boses ay mahina, parang nabunutan ng tinik. The hospital is safe. Humarap si Ian sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi niya masabi. Pagsisisi, pasasalamat, at isang bagay na mas malalim. The hospital is safe, ulit niya. Pero paano naman tayo? Napawi ang nangiti sa mukha ni Sabrina. The contract ends next month. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Puno ng mga pagpupulong, pag-aayos ng gusot na iniwan ni Alejandro, at pagpapanumbalik ng tiwala ng mga empleyado. Si Ian, bilang interim CEO, ay naging abala, at si Sabrina, bilang kanyang pinagkakatiwalaang board member, ay laging nasa tabi niya. They were a perfect team. Sa trabaho. Pero pag-uwi nila sa bahay, ang partnership ay naglalaho. Ang katahimikan ay bumabalik. Isang katahimikan na hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Dahil sa mga salitang hindi masabi. Alam ni Ian na kailangan niyang gawin. It was the honorable thing to do. It was what they agreed on. Isang gabi, pinuntahan niya ang kanyang lolo Felipe. Huwag mo na siyang pakawalan, apo, sabi ng matanda habang nagkakape sila sa hardin. Bihira kang makakita ng babaeng ganyan, matapang, matalino, at kitang-kita ko, mahalaga ka sa kanya. Lolo, may kasunduan kami, mahinang sagot ni Ian. Ako ang gumawa noon, kailangan kong panindigan. Ang mga kasunduan ay para sa mga taong walang puso, sabi ng lolo niya. Tinapik siya sa balikat.
Pero kung may puso ka, apo, alam mo ang dapat mong gawin. Kinabukasan, pumasok si Ian sa opisina ng kanyang abogado. Inihanda niya ang mga papeles, annulment papers. Ang bawat letra sa dokumento ay parang tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Pero tinuloy niya. That evening, he found Sabrina in the library, reading a book. The same place where he first saw her, surrounded by ledgers. Sab, tawag niya. Tumingala ito. Ang mga mata ay nagtatanong. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bigat ng folder sa kamay niya ay parang bigat ng buong mundo. Inilapag niya ito sa mesang nasa pagitan nila. "This is what we agreed on," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Binuksan ni Sabrina ang folder. Nakita niya ang mga salita. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nalungkot. Ang mukha niya ay kalmado. Parang inaasahan na niya ito. Kumuha siya ng ballpen na nasa tabi ng kanyang libro. Binuksan niya ito. "Wait!" Pigil ni Ian. Napatingin sa kanya si Sabrina. Are you sure?" Tanong ni Ian. Isang desperadong tanong. Isang huling pag-asa. Tinitigan siya ni Sabrina. Isang mahaba at malalim na titig. Pagkatapos ay tumingin ito sa mga papel. "A deal is a deal, Ian," sabi nito. At sa isang mabilis at pinal na galaw, nilagdaan nito ang kanyang pangalan sa linya. Ang pirma ay perpekto. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Parang sinaksak si Ian sa puso. All the hope he had vanished. Isinara ni Sabrina ang folder at itinulak ito pabalik sa kanya. "There, you're free." Tumayo ito. "I'll start packing my things." Naiwan si Ian na nakatayo doon, hawak ang mga papeles na magpapalaya sa kanila. Pero ang pakiramdam niya ay hindi kalayaan. Pakiramdam niya ay hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo sa pagsisisi. Pinanood niya itong umakyat sa hagdan. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang hakbang palayo sa kanyang puso. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang basta na lang itong paalisin. Sinundan niya ito. Pagpasok niya sa kwarto, nag-iimpake na nga ito. Ang mga damit nito ay maayos na nakatupi sa ibabaw ng kama. Ang kwarto, na sa loob ng ilang buwan ay naging kanlungan din na niya, ay unti-unting nawawalan ng buhay. "Is that it?" Tanong niya mula sa pintuan. Ang boses niya ay basag. "Pagkatapos ng lahat, aalis ka na lang?" Huminto si Sabrina sa pagtutupi. Nakatalikod pa rin ito sa kanya. "Ano pa bang gusto mong mangyari, Ian?" "Gusto kong manatili ka." Humarap si Sabrina. At sa unang pagkakataon, nakita niya. Mga luha. Nangingilid sa mga mata nito, nagbabantang tumulo. "Why?" Tanong nito. Ang boses ay nanginginig na rin. "Para saan? Tapos na ang laban. Nakuha mo na ang ospital mo. Nakuha ko na ang hustisya para sa pangako ng pamilya ko." "This is not about the hospital anymore!" Sigaw ni Ian, humakbang palapit. "This is about us!" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Sabrina. "Us, Ian, walang tayo. Mula sa simula, malinaw na ang lahat. This was never about love. This was business." Huminto ito, pinunasan ng isang luhang pumatak. "And business is over. Business is over." Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal kay Ian. Isang malamig na paalala ng lahat ng pagkakamali niya. Siya ang nagsimula nito. Siya ang gumawa ng mga patakaran. At ngayon, sinusunod lang ni Sabrina ang mga iyon hanggang sa huli. Pero hindi niya matanggap. Habang bitbit ni Sabrina ang kanyang maleta at naglakad papunta sa pinto ng kwarto, mabilis na hinarangan ito ni Ian. Ikinulong niya ang pinto gamit ang kanyang katawan. "Hindi," sabi niya, umiiling. "Hindi ako papayag." "Ian, umalis ka dyan," sabi ni Sabrina. Ang boses ay pagod na. Ayaw na niyang makipagtalo. "Hindi. Hindi hanggat pakinggan mo ako. Wala na tayong dapat pag-usapan." Sinubukan siyang lampasan ni Sabrina pero hinawakan niya ito ng marahan sa braso. "Meron.
Giit ni Ian. Ang boses ay desperado. Please, Sab. Just 5 minutes. Tinitigan siya ni Sabrina. Nakita niya ang purong pagsusumamo sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Bumuntong hininga ito at binitiwan ang maleta. Fine. 5 minutes. Huminga ng malalim si Ian. Kinukuha lahat ng lakas ng loob na meron siya. You're right. Simula niya. This was business. It was a contract, a deal. At ako ang pinakatanga sa buong mundo dahil iyon lang ang nakita ko. Nakita ko ang isang pangalan sa papel, isang apelyido na kailangan kong protektahan. Hindi ko nakita ang babaeng nasa likod noon. Hindi ko nakita ang babaeng handang isakripisyo ang isang taon ng buhay niya para sa isang pangako. Hindi ko nakita ang doktor na mas inaalala pa ang mga pasyente kaysa sa sarili niya. Hindi ko nakita ang henyo na kayang magpatumba ng isang korap na CEO gamit lang ang isang tanong. Humakbang siya palapit. I was a fool, Sab. A blind, arrogant fool. At sa bawat araw na nakikilala kita, mas lalo kong kinasusuklaman ang sarili ko dahil sa pagiging ganoon. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Sabrina ay nagsimula ng tumulo. Pero ang pinakakinasusuklaman ko, patuloy ni Ian, ang boses ay basag na. Ay ang isiping mabubuhay ako sa mga susunod na araw na hindi ka kasama. Ang gumising sa umaga na walang amoy ng tsaa mo sa kusina. Ang umuwi sa gabi sa isang bahay na walang laman. Ang harapin ng board meeting nang hindi ka katabi. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig. Nanginginig. I love you, Sab. Sabi niya. Ang mga salita ay puno ng bigat ng lahat ng hindi niya nasabi sa mga nakaraang buwan. Mahal kita. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil tinulungan mo ako. Mahal kita dahil ikaw si Sabrina at hindi ko na alam kung paano mabuhay nang wala ka. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang mga pinirmahang annulment papers. Sa harap ni Sabrina, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna, sa 4 na piraso, hanggang sa naging maliliit na confetti na lang ito ng mga sirang pangako. I'm not letting you go. Sabi niya, hinayaan ang mga piraso ng papel na mahulog sa sahig. Napaiyak na ng tuluyan si Sabrina. Paano ko malalaman na totoo yan? Hikbi niya. Paano ko malalaman na hindi ito dahil sa nakasanayan mo lang, na hindi ito dahil sa utang na loob? Sa tanong na yon, alam ni Ian ang tanging paraan para patunayan ito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap niya. Sa sahig na puno ng pinirasong papel, sa harap ng babaeng sinaktan niya, tinanggihan at minahal ng hindi niya namamalayan, lumuhod si Dr. Adrian Montefalco. Because my heart doesn't beat for Montefalco General anymore, sabi niya, nakatingala sa umiiyak na mukha ni Sabrina. It beats for you. Only for you. Please. Pagmamakaawa niya. Let's start over. No contracts, no deals, no lies. Inilahad niya ang kanyang kamay. Just us. Please, Sab. Be my wife for real this time. Nakatitig lang si Sabrina sa kanya, sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Sa mga mata nitong puno ng pag-ibig at pagsisisi, ang 5 minuto ay tapos na. Ang 1 taon ay malapit nang matapos. Ang kasunduan ay sira na. Ang natira na lang ay ang tanong niya, ang huling pakiusap. Dahan-dahan, itinaas ni Sabrina ang nanginginig niyang kamay. Hindi para punasan ang kanyang luha, kundi para ipatong ito sa kamay ni Ian. Makalipas ang 3 buwan, ang hangin sa rooftop garden ng bagong Montefalco Alfonso Wing ay sariwa at puno ng amoy ng mga bulaklak. Ang hapon ay payapa. Nakatayo si Ian sa likod ni Sabrina. Ang mga braso ay nakayakap sa bewang nito, habang sabay nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa syudad. Ang bigat at tensyon na dating namamagitan sa kanila ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang komportable at malalim na katahimikan. Iniisip ko lang, bulong ni Sabrina, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Ian. Kung hindi tayo pinilit ni Dad at ng diwa ni Tito Enrique,
Saan kaya tayo ngayon? Ngumiti si Ian at hinalikan ito sa buhok. Siguro, nagkakasalubong pa rin tayo sa mga medical conference. Mag-aaway tayo kung sino ang mas magaling na cardiologist. At lihim kitang hahangaan mula sa malayo. Natawa si Sabrina. Talaga lang ha? Oo naman, sagot ni Ian. Mas hinigpitan ng yakap. I would have found you, one way or another. Siguro mas matatatagalan lang at mas maraming aawayin na manliligaw. Ang ngonlua batkong na minsay sumunog sa kanila ay napalitan ng init ng katarungan at pag-unawa. Ang ospital ay umuunlad. Si Alejandro ay nahatulan. Ang mansungiki na bumulag kay Ian ay tuluyan ng humawi. Pinalitan ng isang malinaw na pagtingin na puno ng tiwala at pagmamahal. Dumating sina Don Ricardo at Lolo Felipe, dala-dala ang tasa ng kape para sa lahat. Ang dating mga business partners ay ngayon ay masayang magbalae. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas tumibay pa dahil sa kanilang mga anak. Napakaganda ng ginawa niyo dito mga anak, sabi ni Don Ricardo. Tinatanaw ang bagong wing na ipinangalan sa kanyang yumaong kaibigan, si Enrique Montefalco. Sila pa ba? Sabat ni Lolo Felipe. Mana sa akin yang si Ian eh. Nagtawanan silang lahat. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, dahan-dahang inilagay ni Ian ang kanyang kamay sa tiyan ni Sabrina. Isang kilos na puno ng pahiwatig. Isang sekreto na sila palang dalawa ang nakakaalam. Tumingin si Sabrina sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. Next year, bulong ni Ian, dito na rin tatakbo ang susunod na Montefalco at hindi na ako papayag na maging aroganteng tulad ko. Sigurado ka bang hindi magiging kasing sungit mo? Biro ni Sabrina. Kung magiging kasing tapang at talino mo, kontento na ako. Humarap si Sabrina sa kanya at inilagay ang mga kamay nito sa kanyang pisngi. Mahal kita, Dr. Montefalco. Mas mahal kita, Mrs. Montefalco. Sagot ni Ian bago niya ito hinalikan. Isang halik na hindi na kailangan ng audience, hindi na kailangan ng pagpapanggap. Isang halik na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat sa nakaraan, ng saya sa kasalukuyan, at ng pag-asa para sa kinabukasan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa ibabaw ng ospital na kanilang pinaglaban at pinagtulungang itaguyod, hindi na sila 2 taong pinagbuklod ng isang kontrata. Sila ay isang pamilya, nagsisimula pa lang, at dito nagtatapos ang kwento ni na Adrian at Sabrina. Maraming salamat sa iyo na nanatili at nakinig hanggang sa huling sandali. Sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha at pagtibok ng puso ni na Sab at Ian, ay naramdaman ko ang iyong presensya at iyon ang nagbigay buhay sa kanilang paglalakbay. Aaminin ko, isa sa pinakamabigat na isulat ang eksena kung saan walang emosyon na pinirmahan ni Sab ang mga papeles. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng isang pusong handa ng sumuko. Ngunit pilit na nagpapakatatag. Isinilang ang kwentong ito mula sa paniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging isang malakas na bagyo na bigla na lang dumarating. Minsan, isa lang itong maliit na butil ng respeto na itinanim sa tigang na lupa ng isang kasunduan. Isang tahimik na apoy na naghihintay lang ng tamang hangin para lumaki at magbigay init. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may isang liwanag na naghihintay sa dulo. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo, kung ikaw si Sabrina, sa kabila ng lahat ng sakit at pagbabaliwala, bibigyan mo pa rin ba ng pangalawang pagkakataon ang isang tulad ni Adrian? Kung may iniwan mang aral o damdamin sa iyo ang kanilang paglalakbay, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento, i-like, at ibahagi ang video na ito para mas marami pang puso ang maabot ng kanilang kwento. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.